Praise the Lord. So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 38, day 4. At ang ating Bible verses ay mula sa Revelation 9, 1 to 2. So babasahin ko sa inyo itong verse na ito. And the fifth angel trumpeted, and I saw a star out of heaven fallen to the earth. And to him was given the key of the pit of the abyss. And he opened the pit of the abyss, and smoke went up out of the pit like the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by the smoke of the pit. So, naintindihan nyo ba ito? So, alam nyo kasi yung mga verses sa Book of Revelation, alam ko naman hindi ganun kadaling maintindihan. Sapagat kung familiar ka sa Book of Revelation, sa unang bahagi pa lang niyan, sinabi na itong Revelation ay ipinakita kay Apostol John sa pamamagitan ng mga tanda. So, Book of Signs yan. Ang ibig sabihin nito, mula sa mga tanda, dadaling ka sa mayaman na kahulugan ng bagay na yan. Halimbawa, yung lampstand, tanda yan eh. Yung New Jerusalem, tanda din yan. Hindi yan mga literal, kundi ito ay pagsasalarawan ng mga mahahalagang bagay. So yun ang ibig sabihin ng tanda. Halimbawa, binabanggit yan yung ginto. So yung ginto ay tumutukoy sa kalikasan ng Diyos. Diba? Yung ilawan na may ilaw, yan ay tumutukoy sa Diyos bilang liwanag. So, kailangan alam mo siya kung paano i-allegorize yung mga word. At pag binabasa mo itong Book of Revelation, dapat sabayan mo ng ministry. Kung hindi, mawawala ka. Okay, so, itong verse na binasa natin, ang sabi rito, and I saw a star out of heaven fallen to the earth. Ano ba yung star na yan na nakita ni John? Alam mo ba? Pagkatapos sinabi rito, dito sa star na ito, sa kanya, ibig sabihin tao to, ibinigay ang susi ng kalaliman ng Hades o ng abyss. Ang susi ng kalaliman ng abyss. So ano ba itong susi ng kalaliman ng abyss? So, kaya hindi ganun kadaling intindihin. So, ang gawin natin, magbasa na tayo para makapasok tayo kung ano ang paksa natin. So, ang ating schedule ay week 38, day 4. The star in Revelation 9:1 refers to Satan. Yan. Who will be cast down from heaven to earth. The angels are likened to stars. So may mga references dito. Job 38:7, Revelation 12:4. As the archangel Satan was the day star. Isaiah 14:12. In Luke 10:18, we see the judgment upon him. In Revelation 9:1 and in 12:9-10, we see the execution of that judgment. Amen. So dito malinaw na binanggit sa atin na yung star na inilaglag mula sa kalangitan tungo sa lupa ay si Satanas. Oo, si Satanas yan. Sabagat binigyan tayo ng mga reference na alam natin si Satanas ay isang anghel din. Siya ay nilikha bilang isang anghel. At mataas na posisyon ang meron ang anghel na ito. Ito ay isang archangel. No? Kaya sa Biblia, yung mga anghel ay hinalintulad sa mga stars. Sa Revelation 38:7, sa Job 38:7, Revelation 12:4. So yan yung mga reference yan. Na ang mga anghel, katulad ni Satanas, ay itinulad sa mga bituin. At sa Isaiah 14:12, si Satanas ay day star. So, yan yung pangalan niya, Lucifer. So, alam nyo na, narinig nyo na yung pangalan na Lucifer.
Yung iba takot na takot sa pangalang Lucifer. Pero yung ano niya, yung kahulugan ng Lucifer, maganda. Tala sa umaga. Ibig sabihin, siya ay inilikha ng Diyos. No, sa pinakaunang bahagi ng paglikha, mga nauna ito, itong mga nilikhang ito. Hindi sila hindi ito nilikha sa huli. Mga unang nilikha ito. Daystar. Sa panahon ng kaumagahan ng paglikha ng Diyos, nilikha si Satanas. Siya yung Daystar, isang napakaliwanag na bituin. No? At ang pinuno ng lahat ng mga anghel. Siya ay isang anghel ng kagandahan. Daystar. Lucifer. Yan si Satanas. Okay. At alam natin ang kwento na si Lucifer o si Satanas ay nagrebelde sa Diyos at naging kaaway siya ng Diyos. Okay? At sa Isaiah 14:12, sa Luke 10:18, makikita natin na ang Diyos hinatulan niya si Satanas at ang pagsasagawa ng paghahatol ay makikita mo sa Revelation 9:1, 12:9-10. Sabagat kung minsan, hinatulan, pero nandyan pa rin. Hindi pa sinasagawa yung paghahatol. Hindi naman agad. Halimbawa, yung mga kriminal, nakakatulan na yan eh. O hinatulan na yung mga yan eh. Pero may mga paghahatol na hindi naman agad gagawin. Halimbawa, nung panahon ng may death sentence, hahatulan, lethal injection, pero hindi naman, mamaya, ililethal injection na. Bibigyan muna ng ilang days yan. No, ilang days na mabuhay pa. So si Satanas parang gano'n din. Hinatulan, pero hindi naman agad in-execute. At yung execution ng hatol ay makikita mo sa ibang panig na ng Biblia. Amen. Pero ang mahalaga makita natin ay yung star na inilaglag mula sa kalangitan tungo sa lupa. Yan ay si Satanas. Bakit nanggaling siya sa kalangitan? So yung konsepto natin, si Satanas ay hindi bagay sa langit. Hindi. Sa Biblia, si Satanas ay nakikitang nag-aakyat panaog. Mula sa langit sa lupa, mula sa lupa sa langit. Basahin niyo yung aklat ng Revelation. Si Satanas nag-aakyat panaog. Nakakausap pa nga niya ang Diyos sa langit eh. Sabi pa ng Diyos sa kanya, nakita mo ba yung lingkod ko, si Job? Walang katulad. So nagkakaroon pa minsan ng conversation. Ibig sabihin, nakakaakyat siya sa sangkalangitan. Pero dito, nung inilaglag siya mula sa sangkalangitan, tinaboy na siya. Wala ka ng lugar dito. So paano nangyari yan? Ito na, ang huling pagkakataon mo na nandito, inilaglag siya. Yan ay isang execution ng paghahatol. Diyan na nag-umpisang isagawa ang paghahatol kay Satanas. Amen. So Revelation 12 reveals that after the man-child is raptured to heaven, he will fight against Satan. According to that chapter, Satan will fall from heaven at the beginning of the last 3.5 years. This is a strong proof that the Great Tribulation will not begin before then. For prior to this, Satan will still be in heaven. Ito mahirap intindihin ito. Kasi itong istorya natin ngayon ay may kinalaman kay Antichrist. Kailangan makita mo yung buong senaryo dito. Kasi binanggit dito yung salitang sa simula ng huling 3.5 taon. No? Sa simula ng huling 3.5 taon. So, ibig sabihin, 7 years yan. Kasi ang kalahati ng 7 years ay 3.5. At yung last 3.5, sa simula noon, yun yung panahon na ibinagsak si Satanas. No? At itong 3.5 years na ito ay ang panahon ng Great Tribulation, na kung saan si Antikristo ay maghahari. So yan yun. Kung hindi ko babanggitin, baka hindi nyo alam ano ba yung last 3.5 years, ano ba yung ibig sabihin dyan.
kung gusto niyo malaman ng detalyado yung mga bagay ni Antichrist, pwede niyo naman panoorin yung mga video ko dyan. Meron akong 3 video dyan na ginawa. Kaya lang, malalim na siya. So kung gusto niyo i-review yan at panoorin, pumunta kayo sa channel ko sa YouTube. Ang channel ko ay ang Slave of Christ. So i-click nyo yan. At makikita nyo dyan lahat yung mga video na ginawa ko. So sa ngayon, meron ng mga 428 video ang nagawa ko. Kasi itong MR, 6 video a week. At mahigit 1 year ko na ginagawa ito. Kaya 400 plus video na meron. Tapos yung sinasabi kong video, 3 video yan, na nasa ilalim, pinakakaila-ilaliman yan. At 3 video yan, ang pamagat ay Antichrist, the most evil man. So, ang pag-scroll niyan, pag nakita niyo yung video, batakin nyo ng pataas hanggang umabot kayo sa kaila-ilaliman. So, yun yung mga unang video yung ginawa ko noon. At nasa English yan. Okay, so suggestion ko lang naman yan kung gusto nyo maging malinaw pa dito sa mga binabanggit ko. Kasi may mga binabanggit dito na medyo related do sa video na yan. Amen. So dito, binanggit, sabi niya, pagkatapos daw maiakyat yung man-child, no, sa kalangitan, magkakaroon ng labanan. Itong man-child at si Satanas maggegera sa langit. Sino ba itong man-child? Itong man-child ay isang kategorya ng overcomers. Yan ay ang mga na-martyr, malalakas yan, nabuhay na muli. At umakyat na rapture sila sa sangkalangitan. At doon sa kalangitan, nagka-encuentro, encounter. Itong man-child at nandyan si Satanas. Nagkaroon ng labanan. Hindi ko na i-detalya anong labanan. At natalo si Satanas na ibagsak siya dito sa lupa. At galit na galit siya. At wala na siyang lugar sa langit, sa kalangitan. Kapag nandun na yung overcomer ng Panginoon, yung man-child. Nang ibig sabihin, saan man nandun ang mga overcomer, walang pwesto si Satanas doon. Overcomer ka ba? Kung saan ka nandun, walang lugar si Satanas. Dahil overcomer ka. Okay, so pagkatapos maibagsak si Satanas mula sa langit tungo sa lupa, no? Ito ay simula ng Great Tribulation. Bakit sinabi? Sapagkat ito ay magaganap sa simula ng last 3.5 years. Dadagdagan ko kayo ng konting tip. Ano ba itong 3.5 years? Alam niyo kasi sa huling kapanahunan, merong tinatawag na last 7 years ang history. At ito ay ang last week do sa prophesy ng 70 weeks do sa aklat ni Daniel. Ibig sabihin, yung 69 weeks, natupad na yon. Yun ay umabot sa crucifixion ng Panginoon. At pagkatapos ng crucifixion ng Panginoon, yung kapanahunan ay suspended, huminto. Ang ibig sabihin, ang natitira na lang ay ang last week na tumutukoy sa last 7 years ng kapanahunan natin ngayon. At ano ang katuparan ng 7 years na ito? Ito ay ang 7 taon na kung saan si Antichrist ay magkakaroon ng pakikipagkasundo sa mga Israelites. Ibig sabihin, sa huling kapanahunan, itong pinuno, si Antikristo, ng Revived Roman Empire. Ano ba yung Revived Roman Empire? Yan yung 10 bansa sa Europe na mag-unite, magiging isang superpower. At ang kanila magiging pinuno ay si Antichrist. Okay. At itong Antichrist, makikipagkasundo siya sa Israel para bigyan ng Israel ng 7 years na protection. Agreement yan. So yan yung mga huling panahon. At dyan papunta yung direksyon ng mundo ngayon.
No, alam niyo ba, ano ang direksyon ng mundo ngayon? Mabubuo yung Europe, 10 bansa ang mabubuo at siya yung tinatawag na Revived Roman Empire. No, at ito 10 bansang ito, mag-e-emerge sila. Malakas yan. Superpower pag nagsama-sama na yan. At pipili sila ng isang leader. At itong leader na ito, pag nakita nyo sa news na buo na ang Europe, 10 bansa ang nagsama-sama. Nagkaroon sila ng isang leader. Yan si Antikristo. At itong leader na ito, magkakaroon ng pakikipagkasundo sa Israel. Bibigyan namin kayo. Bigyan mo kami ng protection 7 years. Bibigyan namin kayo ng protection 7 years. Hindi ko na alam ang detalye, pero yan ang pinakita sa atin. Okay? Sapagat ang Israel, masyadong na sila, gipit na sila, kailangan na nila ng protection. 7 years. Okay. At anong mangyayari? Pagkatapos ng first half ng 7 years na 3.5 years, bago magsimula yung last 3.5 years sa kasunduan. Ano yan? Diyan na mag-uumpisa ang Great Tribulation. Yan yung panahon na ibabagsak si Satanas sa lupa. At yan, magsisimula na ang 3.5 years ng Great Tribulation. So, kaya ko binanggit ito kasi binanggit dito yung pagbabagsak kay Satanas mula sa langit tungo sa lupa ay sa simula ng last 3.5 years. Yun. Mabuti na lang, meron tayong preview. Mas malinaw. Amen. When Satan falls from heaven to earth, the key of the abyss will be given to him that he may open the abyss to release the demon-possessed locusts to torment men for 5 months. So ito ay ang mangyayari ito sa panahon ng Great Tribulation. No? Pagbagsak ni Satanas sa lupa, ibibigay sa kanya ang susi ng abyss. Bubuksan niya ito at palalabasin niya yung demon-possessed locust. At itong demon-possessed locust, no, ito ay gagawa ng torment, pananakit sa tao sa loob ng 5 buwan. Matindi ito. No, sapagat yung panahon na yan ay Great Tribulation, hindi na magandang mabuhay pa dito sa lupa sa panahon na yan. No, at sinasabi ng Panginoon, itong Great Tribulation, huwag mo nang pangarapin na nandito ka pa sa lupa. Matindi ang kapighatian dito sa lupa sa mga kapanahunan na yan. At isa sa mga matinding kapighatian ay ang salot na dadalin nitong demon-possessed locust na manggagaling mula sa abyss na palalayain ni Satanas upang manakit ng tao sa loob ng 5 buwan. So 5 buwan yan. Amen. So today's reading na ako. Speaking of the locust, okay, locust is balang. Balang. Oh, balang. Kasi yung mga balang, ano yan mapanira yan, para mga mga insektong mababagsik yan. Usually, ang sinisira nila ay yung mga green. Kasi ang kinakain yan ay yung mga dahon ng halaman. Pag sumalaka yan, diba, sa isang taniman, ano yan? Isang swarm, milyon yan. Pag nadaanan nila yung pananim mo, naku, parang binagyo yan. Iba na magiging kulay niyan. So, ganun ka bagsik itong mga balang na ito. Pero itong balang na ito, kakaiba. Demon possessed siya, galing siya sa abyss. No? At siya ay mananakit ng tao sa loob ng 5 buwan. Amen. Okay, so, speaking of the locust, okay, pakinggan nyo ito. Revelation 9:11 says, they have a king over them, the angel of the abyss. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, he has the name Apollyon. The angel of the abyss is the beast, Antichrist,
who will come out of the pit of the abyss. In Hebrew, the angel of the abyss is called Abaddon, which means destruction, as in Job 26:6, 28:22, and Proverbs 15:11. In Greek, he will have the name Apollyon, which means destroyer. As the destroyer, Antichrist will do much destroying. Amen. So, dito, okay, paliwanag natin. Sabi niya, bubuksan ni Satanas itong abyss. No? At mula dito sa abyss, mapapalaya ang mga demon-possessed na locust, katulad ng army. At ang kanilang magiging pinuno, okay, ay si Antikristo na magmumula din sa abyss. Magmumula din sa abyss. Yung iba maring magtataka, bakit si Antikristo manggagaling sa abyss? Kala ko ba mamumuno siya? Siya ay pinuno ng Revived Roman Empire. May istorya yan. O bibigyan ko kayo ng hint. Yung pinuno ng Revived Roman Empire, ng 10 nations, na Antikristo, mapapatay yun. Mamamatay yun, ma-assassinate. Subalit, pagkatapos niya ma-assassinate, mabubuhay uli siya mula sa espiritu ni Nero na itinago sa lugar ng abyss. Na ang ibig sabihin, lalabas yung espiritu ni Nero, i-resuscitate niya yung katawan ng Antikristo. Alam niyo yung mga panahon na mga darating, kakaiba na kasi. Hindi na siya normal na panahon na katulad natin. At yung katawan ni Antikristo ay mabubuhay uli sa espiritu ni Nero na nanggaling sa abyss. So yan yung mga pangyayari dito. No? Kaya sinasabi dito, yung Antikristo ay manggagaling sa abyss. Originally, hindi. Pero pag namatay at na-resuscitate mula sa espiritu ni Nero, galing nga siya sa abyss. Kaya yung number 666 ni Antichrist, no? Pag yan ay kinumpute mo, alam niyo kung anong lalabas? Caesar Nero ang pangalan. 666 means Caesar Nero. Panoorin niyo yung video ko. Malalaman ninyo kung paano. Ano ito? Para mga puzzle ito. Na kailangan ikabit-kabit mo yung mga pieces para mabuo mo yung yung picture. Pero dito, dinidiretso ko. Dinidiretso ko siya. Okay? So, etong Antikristo, ang kanyang Hebrew name ay Abaddon. Sa Greek ay Apollyon. Ang ibig sabihin ng Abaddon ay destruction. Yung Apollyon, destroyer. Destruction na, destroyer pa. Sapagkat sa kanyang panahon, no, gagawa siya ng maraming distraction at pagwawasak. No, kaya, dahil kay Antikristo, yung panahon na yan ay magiging Great Tribulation. Amen. Okay. Satan will then release the locusts, which will be organized as an army under the rule of the beast, yung beast si Antikristo. Beast, Antichrist, who will be their king. The locusts will proceed to torment for 5 months those who do not have the seal of God on their foreheads. So, sino ang kanyang sasaktan? Ito torment niya. Yung mga walang tatak na binigay ng Diyos sa kanilang mga noo. Sino yan? Sino yan? Sino yung mga, ibig sabihin, yung mga may tatak, hindi sasaktan nitong nitong mga locust na ito. I-spare nila. Ito ay isang program na ginawa ng Diyos. No, na ang pwede lang nilang saktan ay yung walang tatak. Wala kang tatak, pwede kang saktan. Pag may tatak ka, hindi ka sasaktan. So, ang tanong, sino ito? Panoorin yung video. Okay, so yung mga metatak na yan, mga kapatid, ay mga remnant ng Israel. Sapagkat bago mag-Great Tribulation, tatatakan muna ng Diyos ang 12,000 people per tribe. 144,000 lahat yung matatatakan. So,
So, iingatan sila ng Diyos sa panahon ng Great Tribulation. Una-una, humihingi sila ng protection for 7 years. Brinek na yung protection. Wala na silang protection. Pero ang Diyos ang magiging protection nila. Tatatakan sila upang maingatan itong remnant ng Israel sa panahon ng Great Tribulation. Pero yung mga walang tatak, matitikman nila ang lupit nitong mga demon-possessed locust na ito. Okay. Amen. Okay, so at the sounding of the fifth trumpet, Satan will be cast down from heaven to earth, and the key of the pit of the abyss will be given to him. After he opens the pit of the abyss, smoke will go up out of the pit of the abyss, and out of the smoke will come forth locusts to the earth. So, ang pagbukas ng susi upang mapalaya itong mga demon-possessed locusts na ito at saktan nila ang mga tao sa loob ng 5 buwan, ito ay mangyayari sa fifth trumpet. Fifth trumpet. Kasi yung Revelation may mga trumpeting yan eh. At bawat trumpet may mangyayari. Fifth trumpet ito. Sa Tagalog ay pagtunog ng ikalimang pakakak. So, bakit ikalima? Ano yung first, second, third, and fourth? Okay, sasabihin ko rin sa inyo. Yung first trumpet na yan, okay, ay judgment on the nature. Kasi bago dumating yung Great Tribulation, okay, gagawa muna ang Diyos ng mga paghahatol sa kalikasan. Hatulan niya ang kalikasan at ito ay tinatawag natin pagdating ng mga supernatural calamities na mag-uumpisa sa I think sa 6 seals. 6 seals, okay. Yung 6 seals kasi, yan yung great earthquake sa Book of Revelation. So yung age natin, magtatapos ito sa isang napakalakas na lindol. Propesya yan sa Book of Revelation. Yung lindol na yan na sobrang lakas. Pati mga bundok halos mawala sa lugar. Mga island, ang tindi. At pagkatapos niya, tutunog yung 5 pakakak. Yung first niya, ito ay yung paghahatol sa lupa. Na ang lupa ay hahatulan niya, 5 bahagi ng lupa ay masisira. Pagkatapos hahatulan niya yung dagat, 5 bahagi ng dagat masisira. Pagkatapos hahatulan niya yung mga ilog. 5 bahagi ng mga ilog masisira. At yung 4 na trumpet ay hahatulan niya yung kalangitan. Magdidilim. May mga mahuhulog na mga heavenly bodies. At pagkatapos yung 4 trumpets, sabi ng ministeryo, sabi ni Brother Lee, ang buong mundo ay hindi na magandang lugar na tirahan. At pagkatapos ng mga paghahatol sa nature, hindi pa yan ang Great Tribulation. Yan ay paghahatol lang, mga supernatural calamities na dadating sa lupa bago ang Great Tribulation. Matindi itong mga supernatural calamities. Pero hindi yan ang Great Tribulation. Kasi ang Great Tribulation ay pananakit diretso sa tao. Yung first 4 trumpets, hindi tao ang sasaktan. Kalikasan ang sisirain niya. Kaya, 5th trumpet siya. So, sa 5th trumpet, simula na ng Great Tribulation na mag-uumpisa sa demon-possessed locust. Pagkabukas nung pit, lalabas na yung mga usok. At mula dyan, lalabas yung demon-possessed locust. So, ano ba itong demon-possessed locust? These are demons because they dwell in the pit of the abyss. These strange creatures have tails like scorpions. And in the sting of their tails is their power to harm men for 5 months. So, ibig sabihin, itong locust na ito ay parang alakdan na may buntot. At doon sa dulo ng buntot niya, may sting.
sting katulad ng mga panusok ng mga bubuyog. Masakit yun. Sabi niya, ito ang ginagamit niya para saktan ng tao. Para sila mga peste. Lumilipad dito. No? At makitigas ang mga ulo nito mga hindi hard-headed, kundi physically matigas ang kanyang ulo, kaya niya manira. Maski isara mo yung pinto mo, wawasakin niya. So, ganun siya. Okay, so sabi dito, so yung tails niya, like scorpions, and in the sting of their tails is their power to harm men for 5 months. The pain from their sting torments men, but does not kill them. Sasaktan ka lang ng sting, pero hindi ka mamamatay. Sabi mo, wow, buhay pa ako. Oo, hindi tayo mamamatay. O hindi ka mamamatay, huwag na tayo. Hindi ka mamamatay dyan. Pero ito, sabi niya, verse 6 says, in those days, men will seek death, and shall by no means find it, and they will long to die, and death flees from them. Ganun kasakit. Na pag na-sting ang isang tao, sasabihin niya, mas masarap pa mamatay kaysa mabuhay. So yung pain niya, okay, ay magsasanhi para yung tao gustuhin na niyang mamatay dahil sa sakit na kanyang naranasan. Pero yung kamatayan, iiwas sa kanya, hindi siya mamamatay. Kasi ang layunin lang nitong demon-possessed locust na ito ay manakit. Torturing. No? Yan ang gagawin niya. 5 months yan. Amen. So, the plagues of the first 4 trumpets are on men's outward environment. So, nabanggit ko na ito. Yung first, yung salot ng unang 4 na pakaka ay sa environment lang ng tao. Oo, environment lang. But the woo of the 5th trumpet is directly upon men. So, yan ang sinasabi ko. So, yung first 4 trumpets, sinira niya ang kalikasan. Kayong mga mahihilig mag-internet, tayo pala. Baka wala na internet sa panahon na yan. Sinira niya yung buong kalikasan. At hindi na magandang lugar ang lupa. No, yung mga nai-enjoy nyo ngayon, mga mall, mga kung saan-saan, mga magagandang lugar. Ibig sabihin, 1/5 ng buong kalikasan. Ibig sabihin, nawasak na. Isipin mo, 1/5. Dahil pa ang nuclear war dyan. Pero hindi yan nuclear war. O, yan ay trumpets, mga woo, mga salot. Amen. In Greek, the word rendered as abyss in Romans 10:7 is abyssos. This word is used in Luke 8:31, referring to the dwelling place of the demons. It also occurs in Revelation 9:1-2, 11, denoting the place out of which the locust, whose king is Apollyon, will come. In Revelation 11:7 and 17:8, signifying the place out of which the beast, which is the Antichrist, will ascend. And in Revelation 21:3, specifying the place into which Satan will be cast and imprisoned during the millennium. So, dinescribe sa atin ano ba itong abyss na ito. No? So, sinasabi rito, itong abyss na ito ay ang lugar kung saan napalabas yung mga demon-possessed locust, at dito rin nanggaling si Antichrist, yung espiritu ni Nero, dyan din nanggaling. Okay? At itong abyss na ito, eventually, ito ay ang lugar kung saan ibibilanggo si Satanas sa loob ng 1,000 taon sa panahon ng Millennial Kingdom. O, ito. Sa panahon ng Millennial Kingdom, ano ba ito? Ito yung 1,000 taong paghahari ng Panginoon, no, na kung saan sa kanyang pagbabalik, i-restore niya uli itong langit, lupa, i-establish niya yung kanyang kaharian. Yung sinasabi sa Revelation, ngayon ang sanlibutan ay naging kaharian na ni Kristo. No? At yan ay mangyayari sa kanyang pagbabalik. At itong Millennial Kingdom ay magiging reward sa mga overcoming saints.
So yung mga overcoming saints, sa panahon ng Great Tribulation, wala na sila rito sa lupa, na rapture na yung mga yan. Hindi na makikita dito yan. Hindi sila dadaan dito sa 3.5 taon ng kapighatian. No, na tinatawag na dakilang kapighatian, malaking kapighatian, na kung saan dadalhin dito sa ibabaw ng lupa. Bago mangyari yan, na-rapture na sila. So yung man-child na rapture na, nakipagbaka na sa kalangitan. No? At nung panahon na yan, nandun pa si Satanas. Oo, kaya wala pa siya sa lupa, wala pang Great Tribulation. Pero nung binagsak siya, nag-umpisa na yung Great Tribulation. Kaya kung maalala ninyo, sabi ng Panginoon sa Ecclesia sa Philadelphia, iingatan ko kayo sa panahon ng kapighatian na dadating dito sa lupa. So, isa sa pinakamagandang regalo ng Panginoon sa mga overcomer ay ang alisin sila sa lupa sa panahon ng kapighatian. At ano yan? Paano niya gagawin yan? I-rapture ka niya kung ikaw ay overcomer. Wala kang bahagi dito. Makikita mo lang siya sa top view siguro. Ayun, ganun na nangyayari. At sinasabi sa atin, itong abyss na ito ay ang lugar na kung saan ibibilanggo ng Diyos si Satanas pansamantala sa loob ng 1,000 taon habang umiiral ang kanyang kaharian. Walang Satanas dyan. Walang gulo, walang pinsala, tahimik, mapayapa, walang korupsyon. No? Asan si Satanas na pinanggagalingan ng korupsyon, gulo, at lahat ng mga negatibong bagay? Nandun sa abyss. Binilanggo siya ron. Yun yung lugar na kung saan yung mga demon-possessed locos ay lumabas. At yun din ang lugar kung saan lumabas si Antikristo. At doon din sa lugar na yun, ilalagay si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Hindi pa yan lake of fire. Pansamantala lang yan. Amen. Amen. The Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, uses in this word for the word deep in Genesis 1:2. Here in Romans 10:7, it points to the place Christ visited after his death and before his resurrection, which place, according to Acts 2:24 and 27, is Hades. For Acts 2:24 and 27 reveal that Christ went into Hades after he died and rose from that place in his resurrection. So, nang namatay ang Panginoon, binisita rin niya itong lugar na ito ng abyss. So, by the way, kahapon, binanggit natin yung lugar ng tirahan ng mga demons, ng mga evil spirits. So, kung naalala ninyo, ito yung mga evil spirits naman na nagsanhi ng kaguluhan ng panahon ni Noe. Iba yan. Ang nandiyan dyan ay evil spirits. Okay, so iba yan. Ito naman ay abyss na pinananahanan ng mga demons. Ang evil spirits at ang demons ay magkaiba. So, ang evil spirits ay tumutukoy sa mga anghel na natisod. 1/3 of the angels sumama kay Satanas at sila ay hinatulan. At naging mga evil spirits yan, spirits. Ang mga demons naman, ito naman yung mga disembodied spirit, mga creature na umiiral sa lupa, okay, nung bago nilikha si Adan. May mga ganyan na. Ano nang himagsik si Satanas? Ito mga creature na ito, sumali rin sila kay Satanas. So ang ginawa ng Diyos, nilagay ang buong sangkalupaan sa ilalim ng tubig. At yung mga creature na yan, namatay yan, naging mga disembodied spirit. At yan ang mga naging demons sa lupa. So, clear. Okay, so itong abyss na pinag-uusapan natin, na kung saan ang mga demon-possessed locos ay lumabas, at kung saan si Antichrist ay lumabas, at kung saan si Satanas ay ibibilanggo na 1,000 taon, ay Hades, na kung saan binisita rin pala ito ng Panginoon nung siya ay namatay at siya ay nanatili sa lugar na yan.
Pero palagay ko, ang Panginoon hindi naman nanatili doon sa uncomfortable section. Nandun siya sa mainam na bahagi ng Hades, no, sa panahon ng siya ay nasa kamatayan. Binisita rin niya yan. At diyan siya nabuhay na muli sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang Hades dito ay isang lugar ng kamatayan, no, nagagamitin ng Panginoon sa kanyang ekonomiya. Una, yung mga demons na binilanggo niya diyan manggagaling. Tinago niya yung espiritu ni Nero diyan manggagaling. No? At diyan din sa lugar ng Hades, ang Panginoon nagtungo nung siya ay namatay na at pansamantala siyang nanatili diyan hanggang sa kanyang muling pagbalik at pagkabuhay na muli. At diyan din sa lugar na yan, ibibilanggo si Satanas sa loob ng 1,000 taon. So, sana malinaw kayo. Mabilis lang kasi ito eh. Amen. So according to biblical usage, the word abyss always refers to the region of death and of Satan's power of darkness into which Christ, after his death, descended as into the lower parts of the earth, which he conquered and from which he ascended in his resurrection. Yan na yung mga sinabi ko. Oh, Lord Jesus. So mga kapatid, sana gamitin natin itong mensaheng ito para maging encouragement sa atin. Yung mga binanggit natin na mga bagay na mangyayari sa panahon ng Great Tribulation, yan ay hindi para sa believer kung tutusin. Pero mararanasan ng mga believer na hindi nagtagumpay sapagkat hindi sila lumago sa buhay, hindi sila na-mature, hindi nila naabot ang maturity na gusto ng Panginoon. No, kaya marami mga believer na maiiwan pa rin sa Great Tribulation. At yung binabanggit natin na demon-possessed locust ay isang bahagi lang ng affliction sa panahon ng Great Tribulation. Marami pa yan. So pagtikim lang yan. Pero wag natin tikman ang mga bagay na yan. No, tamuhin natin ang pangako na binigay ng Panginoon sa mga believer sa church in Philadelphia. Iingatan ko kayo sa panahon ng pagsubok na darating dito sa lupa. Pagsubok. No? Yung pagsubok na yan yung Great Tribulation. Na minsan sinabi ng isang kapatid, paano mo ba matatakasan ang Great Tribulation? Ito ay katulad ng pumutok ang nuclear sa lugar ng Japan. Para matakasan mo yung atomic bomb, dapat wala ka doon. At para matakasan mo ang Great Tribulation, dapat wala ka dyan. Paano? Rapture. At anong qualification? Dapat maging mandaraig ka. Amen. So, salamat Panginoon sa mga paunang salita. Alam namin lahat ng mga bagay na ito ay siguradong magaganap. Panginoon, kaawaan mo kami na nawa sa kapanahunan na ito. Magamit namin ang mga panahon na ito upang kami ay maihanda sa iyong pagbabalik. Mabuo kami bilang mga mandaraig mo at matakasan namin ang mga kapighatian na darating sa ibabaw ng lupa. Amen.